Kumusta ka, Smart Pinoy? Alam mo ba, kahit gaano kaganda ang gate mo, kung mali ang placement, pwedeng delikado at hassle araw-araw. Napansin ko kasi sa pagbisita ko sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maraming homeowners ang basta na lang naglalagay ng gate sa harapan ng bahay. Hindi na iniisip kung paano ba talaga dapat ilagay ito para safe at functional. Isipin mo na lang, ilang beses ka na bang nahirapan pumasok ng sasakyan dahil masikip ang gate? O kaya naman ilang beses nang muntik magkabanggaan ang mga taong papasok at palabas ng gate nyo? Ang hassle, di ba? At isa pa, may mga gate na sobrang lapit sa kalsada. Delikado to lalo na kung masikip ang daan o kaya naman mabilis ang takbo ng mga dumadaan. Tapos yung iba naman, diretsong bukas kaya kitang-kita agad ang loob ng bahay. Goodbye privacy. Pero huwag kang mag-alala. Narito ang Smart Pinoy tips para sa tamang gate placement na matagal kong pinag-aralan at na-experience mismo sa construction. Una, importante ang setback mula sa kalsada. Kahit man lang 1 to 2 meters ang layo para hindi sagad sa daan. Hindi lang ito para sa safety, pati na rin sa aesthetics ng bahay mo. Pangalawa, siguruhing may sapat na clearance para sa sasakyan. Dapat buong-buo ang pagbukas ng gate nang hindi sumasabit sa driveway o poste. Wala nang nakakairitang pag-aayos ng sasakyan para lang makapasok. Pangatlo, pag-isipan ng privacy angle. Kung ayaw mong exposed ang loob ng bahay mo, pwede kang gumamit ng angled or offset design. Smart, di ba? Pang-apat, kung kaya ng budget at space, maglagay ka ng hiwalay na pedestrian gate. Sa ganitong paraan, hindi magkakasabay ang pagpasok ng tao at sasakyan. Mas safe, mas organized. At panghuli, piliin mo kung swing o sliding gate ang mas bagay sa espasyo mo. Kung limited ang space, mas mainam ang sliding gate. Pero kung mas gusto mo ng traditional at mas abot kayang option, okay din naman ang swing gate. Tandaan mo, ka-Smart Pinoy, ang tamang placement ng gate ay hindi lang para sa ganda. Mas importante ang safety at functionality nito. Kapag tama ang pagkakalagay, mas maaliwalas ang harap ng bahay mo, mas safe ka at ang pamilya mo at walang aksidenteng mangyayari. Nagustuhan mo ba ang tips na to? Marami pa akong ibabahaging kaalaman tungkol sa bahay construction at design. Sa susunod na video, tuturuan kita ng driveway design hacks para hindi hassle at laging functional kahit maliit ang lote mo. Huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang Smart Pinoy tips. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Ingat palagi, ka-Smart Pinoy!